Alright, so welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Okay, so ito pag-usapan natin mga babayan, no, dahil may kumakalat pong balita ngayon na kung saan ito po mga kongresista ay bumabaliktad na daw po mga babayan at nagwi-withdraw na, no, ng kanilang suporta o pangalan sa draft resolution po para ma-impeach etong si Sara Duterte. Alright, so yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At shoutouts muna tayo sa mga subscribers at followers natin dyan, sa mga palagi po nakasuporta. Maraming salamat sa inyong suporta, sa mga laging nanonood. Shoutouts po sa inyo. At syempre, lagi nating hiling, 1 view, 1 like po sana sa ating video. Napakalaking suporta na po at tulong yan sa atin mga kababayan, no? At ito, nagbabalik tayo sa ating mga reaction video. Maraming salamat sa inyo. Medyo matagal tayong nawala sa pagre-reaction dahil marami lang po tayong inasikaso mga kababayan. At ito, pag-usapan natin, no? Nagkakabaliktaran na nga ba mga kababayan? Ha? Dahil bali-balita po ngayon at umuugong po mga babayan na may mga nagwi-withdraw na daw po ng kanilang mga pangalan, no? Diyan po sa draft resolution para ma-impeach etong si Sara Duterte. Bakit kaya mga kababayan? Bakit naman kaya sila biglang nag-withdraw ng kanilang suporta? Natatakot po ba sila? Pero matinding tanong dyan mga babayan, totoo kaya? O ito po ay isang propaganda lang mga babayan? No? Para kasi actually, ano yan mind game po yan mga babayan. No? Ito pong nangyayari na to. No? Kasi lumabas yung balita na kung saan mahigit kalahati daw po, no, ng Kongreso ang sang-ayon na ma-impeach itong si Sara Duterte. No? Pero ngayon po, biglang may kumalat na balita mga babayan. Na ito daw pong mga kongresista ay may mga nagwi-withdraw daw po. So ito kasi, pagka ganito ang senaryo mga babayan, no, ito naobserbahan ko lang din to at sigurado naobserbahan nyo rin yan mga babayan. No, na once meron pong isang balita, ito na po, no, ito na example natin, ito impeachment ni Sara Duterte. No, mind ano kasi yan mind game yan mga babayan. No, kapag lumabas yung balita na kung saan, no, nagsasabi na ganito kalakas ang suporta para ma-impeach etong si Sara Duterte. No, meron pong lalabas na isang puwersa, mga babayan, na kung saan, no, yung po ay tataliwas doon sa isang balita na yon. No, para mabalanse po nila. No, para masira po, no? Masira, kumbaga, masira nila yung buwelo, no, netong impeachment na to kay Sara Duterte, mga babayan. No, kasi kailangan nilang palabasin na hindi totoo yan. So, gagawa sila ng paraan. No? Ang gagawin po ng mga puwersa na yan, mga babayan, pwedeng ito, no, sabihin nila na may mga nagwi-withdraw. So, ngayon, yung mga kongresista po, mapapaisip yan. Totoo ba na may nagwi-withdraw? So, magkakaroon ngayon ng gapangan sa loob yan, mga babayan. No, magkakaroon ng gapangan yan, magtatanungan yan. Totoo ba na nag-withdraw ka? So, magtatanungan yan. Hindi naman kasi sila po pwedeng umupo sa isang upuan at magbotohan sila o sino yung sasang-ayon dito sa impeachment ni Sara Duterte o sino yung hindi. No, magkakagulantangan na lang niya, magkaagulatan na lang niya pagdating po doon sa plenaryo. No? Magugulat na lang sila. So, yung pong sinasabi nila na 1/3, no, ng Kongreso, yun talaga, yun solido. No, pag na-meet po yung 1/3 po na yan, no, ng botohan sa plenaryo para ma-impeach si Sara, yun yung solido, mga babayan, na talagang gustong ma-impeach si Sara. The rest po, no, parang to follow na lang yan, susunod na lang sa Agos yan. Okay, so ito panoorin muna natin itong balita na to, alright? Let's go. Nagkakabawian na umano ng pangalan sa draft report na sumusuporta sa impeachment laban kay VP Sara. Nagkakabawian na daw po ng pangalan, mga babayan. Kumbaga, yung suporta po, 'di ba? O lista niyo ako diyan. Boto ako diyan sa impeachment. Tapos bigla may lalabas
na may bumabawi ng pangalan. Oops, teka lang. Totoo ba yan? No. Ano lang yun? Pero ayon sa minorya, matibay ang basihan ng mga kaso laban sa pangalawang Pangulo. Yan ang Agenda Weekend Report ni Joel Manalo. Kumpiyansa ang ilang mambabatas na lulusot sa Kamara ang Kasi dito mga babayan, no, let's say, ilan ba yun nasa Committee on Justice? Di ba? Malaking bilang na rin yan eh. Kung nasa 40 sila, mga babayan, let's say, hindi, nakalimutan ko na kasi kung ilan eh. Let's say 40, mga babayan. No, kung ang 1/3 ng Kongreso is nasa 100 plus, no, 40% pahigit na rin yan. So malaking bilang na rin po yan kasi nag-ano sila eh. Lahat sila bumoto eh. No, na parang may probable eh. No, na probable cause, no, na matibay ang ebidensya ng impeachment kay Sara Duterte. So yung bilang pa lang po na yan ng Committee on Justice, malaking bilang na po yan. Mga babayan, tandaan nyo po, no, yan yung gusto nilang basagin, yung bilang na yan, mga babayan. Diba? ulat ng House Committee on Justice patungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila ito ng mga balitang may mga kongresista umanong nagdadalawang isip na suportahan ito. Yun na nga, di ba? Ayon kay ACT Teachers Portal List Representative Antonio Tino, isa sa mga nagsusulong ng impeachment ni VP Sara, patunay ang unanimous vote ng House Committee on Justice na mayroong probable cause o sapat na batayan ng impeachment para lumusot ito sa plenaryo. Di ba? Unanimous silang bumoto eh. Ilang piraso sila? Di ba? Ilang piraso sila dyan sa Committee on Justice na may sumang-ayon na may probable cause. Diba? Yung palang bilang na yun, napakalaki na nun, mga kababayan. Ako, I am very confident na makakakuha ng mahigit pa doon sa 1/3 na kailangan. 106 votes Oh, yung yan. 106 votes lang yung kailangan para doon sa 1/3. 1/3 na kailangan para ma-impeach yung Vice President. I am sure we will get more than that. Pero ayon sa ulat ng politiko, may mga kongresista na raw na bumabawi ng kanilang pangalan bilang author ng draft resolution na ihahain ng Justice Committee sa plenaryo. Okay, so itong politiko kasi mga babayan, page po yan. No, pero maniniwala ako dyan sa page na yan kung meron siyang ilalabas, no, na mga listahan ng mga tao na umatras na. Diba? Kasi kung wala pa rin po siya nilalabas na ebidensya, wala siya nilalabas na pangalan ng mga tao na umatras, o ba't ka maniniwala? Diba? Kasi pwedeng hearsay lang yan eh. Pwedeng sabi-sabi lang yan eh. Pwedeng sinabi lang niya yan. No? Kung kunyari pabor siya, no, dito sa mga Duterte sides. 'Di ba? Pwedeng ganoon eh. So walang matibay na ebidensya, mga babayan, o matibay na magpapatunay, no, na mayroon talagang mga kongresista na umaatras na. 'Di ba? Kailangan may matibay siyang meron siyang matibay, mga babayan, na ebidensya, no, na magpapatunay na itong mga kongresista na to umaatras na. No? Nagwi-withdraw na ng kanilang suporta para ma-impeach itong si Sara Duterte. 'Di ba? Hangga't wala siya nilalabas, ano pa rin 'yan? Mind conditioning pa rin na matatawag natin 'yan. No? Diniderail pa rin nila, mga babayan, no? Yung po nga impeachment proceedings ni Sara Duterte. 'Di ba? Pwedeng ganoon eh. Pwedeng sinisira lang nila yung buwelo eh ng impeachment ni Sara eh. Pwedeng ganoon. Dahil sa umano'y pangamba ng mga ito na mabatikos, bagay na naipunto rin ni Tinio. Sa kabila nito, tiwala ang kongresista na mas matimbang ang lakas ng ebidensya para suportahan ang magiging articles of impeachment laban sa bise. So, kung mga tao na yun, mga babayan, natatakot sila na mabatikos, no? Wala sa sambayan ng Pilipino ang kanilang pagdilingkod. Kasi ang hinahanap po dito sa impeachment, tandaan natin, mga babayan, mapanagot po, no, yung may kasalanan. Mapanagot po yung mga tao, mga babayan, na may hindi magandang ginawa. No, kung ito pong akusasyon kay Sara Duterte para ma-impeach siya, lahat po yan inilatag. No? Meron pong probable cause na sinasabi nila. 'Di ba? Di parang sinabi nila na pwede, no, na ituloy
ang impeachment case o hearing netong si Sara Duterte sa Senado. So bakit nila ipupull out yung kanilang pangalan? Di ba dapat mas i-push nila? No, na o sige i-push natin yung impeachment na yan para once and for all magkaalaman. Yun po yung lagi ko sinasabi dito mga babayan. Di ba? Once and for all magkaalaman. No, totoo ba yung mga akusasyon kay Sara Duterte? 'Di ba? Totoo ba? No, yung mga sinasabi laban dito kay Sara Duterte. Kailangan niyan sagutin 'yan. Kung yung mga ordinaryong mamamayan nga pag nahuhuli pinasasagot dun sa kanilang mga kaso Dun sa akusasyon sa kanila Bakit ito? 'Di ba? Bakit ito si Sara hindi mapanagot? Bakit hindi mapasagot? 'Di ba? Bakit ayaw niyong panagutin? Ayaw niyong pasagutin? So kung pipirma kayo diyan po sa resolution na yan ng pro-impeachment kay Sara Duterte, parang sinabi ninyo, sige, imbestigahan yan. No, iakyat natin sa Senado yan para magkaalaman. No, malaman natin, totoo ba yung mga akusasyon na yan kay Sara Duterte? That's it. 'Di ba? Doon magkakaalaman. So bakit sila natatakot na mabati ko sila? Kung totoo naman o naaayon naman sa batas yung kanilang mga gagawin. 'Di ba? So, pwedeng may mga umatras sa pag-author, lalo na alam natin yung mga taga Mindanao nag-worry sila dahil sa patuloy na mataas na ratings ng Vice Presidente. Okay, so ito yung isang rason mga babae yung sinasabi natin. Kaya biglang nag-declare si Sara Duterte na natatakbo siya presidente sa 2028. Panakot yun 'Di ba? Tapos sunod-sunod yung survey na lumalabas na mataas siya sa survey. Yung survey na yan, hindi yan finality, mga babayan, tandaan natin. Hindi naman kasi lahat ng Pilipino tinanong dyan Magkakaalaman talaga yan sa botohan sa 2028. Doon magkakaalaman yan. 'Di ba? Kaya yung pong ginawa nitong si Sara Duterte, na pagtakbo po niya, pag-announce niya na pagtakbo bilang presidente, mind conditioning po yun. Strategy po yun na nakikita natin, para malaman niya ano ba pulso ng bayan. At the same time, para magamit niya siguro na pananakot dito sa mga tao na to, sa mga kongresista. Tatakbo ko sa 2028. Pag ako in-impeach ninyo at ako nanalo, yari kayo. Pag kayo pumirma sa impeachment, at nanalo ako dyan sa kaso na yan sa impeachment at nanalo ako sa 2028, yari kayo mga kongresista kayo. Yun yung kinakatakot nila. Di ba? Yun yung sinasabi natin, mga babayan. Nakafocus dun sa mga may malinaw na batayan, di ba? At natalakay ito ng mabuti sa nakaraang mga hearing ng Committee on Justice. So, I think yung aaprobahang resolution at articles of impeachment ay magiging matibay na dokumento na ipagadala sa Senado. Di ba? Nanindigan din si Kabataan Party List Representative Rene Co na isa rin sa mga miyembro ng komite na walang dahilan para hindi lumusot sa plenaryo ang magiging articles of impeachment laban kay VP Sara. Sa isang mensahe sa BNC, nanindigan si Co na hindi katanggap-tanggap ang unexplained wealth ng bise at ang higit 6.7 billion pesos na kabilang sa mga umano'y suspicious transactions na hindi nito idineklara sa kanyang salin. Ngayong Lunes, inaasahang aaprubahan ng Justice Committee ang kanilang ulat na siyang magtatakda ng articles of impeachment laban kay VP Sara. Sa oras na maaprubahan ito ng komite, isasama na ito sa order of business ng Kamara para maisalang sa deliberasyon sa plenaryo. Para sa Alright, so yan mga babayan, di ba? So kaya nagkakaroon ng mind game, nagkakaroon ng mind conditioning, nagkakaroon ng strategy mga babayan, para sirain, para magdalawang isip itong mga kongresista pagdating po dyan sa impeachment na yan ni Sara Duterte. Di ba? Isa yun. So kaya may mga lumalabas na ganyang balita. Yan lang po yun nakikita ko,
na posibleng dahilan kung bakit may lumalabas na mga balitang ganyan. Na may mga umaatras na o nag-pull out na ng kanilang mga pangalan o suporta para ma-impeach itong si Sara Duterte. Okay, so yan, hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace and health.